Good day sa tanan. So, this is Mira. My content for today is all about payment to Alibaba suppliers. Okay. So, there has two ways to pay the Alibaba suppliers. First, through Alibaba app, which we call telegraphic transfer. So, anong telegraphic transfer? Ang telegraphic transfer, amo na ang wire transaction of transferring funds internationally. Okay. So, it's either online bank transfer, Swift transfer, credit debit payment. It scopes up sa term nga telegraphic transfer. Okay. So, second is through your freight forwarding company, which is RMB payment assistance. Okay. So, first, ma-start kita sa telegraphic transfer through Alibaba app. It is a USD payment. Okay. Paano nag-USD payment? Kay Philippine Peso man ang currency sa Pinas. So, magiging USD payment na siya kay ang USD nga price nga gin-quote ni supplier, i-convert mo na ina sa into peso, no? Kag amo na ang bayaran mo mismo sa supplier. Ang telegraphic transfer or ang payment through Alibaba app, it is advised for those individuals who is importing goods nga need nila ang trade assurance or money back guarantee. No? So, amo na ang telegraphic transfer. So, USD payment. So, things nga need ta i-consider is the USD fluctuation. So, start kita sa pag-analyze sang advantages kag disadvantages sa pagbayad sang telegraphic transfer sa may through Alibaba app or sa Chinese manufacturers. Okay. So, ang advantages lang sa telegraphic transfer is you pay the supplier under trade assurance. No? So, may money back guarantee. Kung baga, pag na-fail si supplier sa pag-produce ng product, kag ma-deliver sa imong specific time frame ma-fail sila. Pag may factory defect ang imong item nga na-receive, kag kung kulang ang specific volume sang product nga nabaton mo due to packaging ni supplier mismo. Okay? So, amo na. Recommend gid nga kung ang product mo need balasang do hindi gid laglahong nga kantidad nga gusto mo gid secure ang payment mo. So, telegraphic transfer ang obrahon mo para nga just in case nga may mga lapses ang supplier, pwede mo makuha imo payment, no? Full. So, gina-recommend ko na ang telegraphic transfer for those products nga need gid pasulod sa trade assurance. So, pag trade assurance, USD payment gid na, hindi na pwede nga RMB payment. Okay, kay wala na gabaton ang Chinese supplier sang RMB payment nga trade assurance nga under sa trade assurance. Yun naka USD gid na dapat. Ang disadvantages is USD rate inflation. Kumbaga ang pagtaas ang dolyar, 'di ba? Naga-fluctuate, nagasaka panaog, which is not stable. Okay? So, magbayad ka nga daan sa supplier, i-convert na into ang peso into USD. So, mahal. Tapos, kung naka-USD payment ka pa, kay strict ang implementation dito sa China, need kang mga manufacturer nga i-declare ang tax pag USD ang nabatonan from foreign countries. Mapiritan ka mismo nga magkuha sang customs declaration, which is hindi siya free, no? Bayaran mo man gihapon sa supplier or is either
i-separate ni supplier ang quotation kang customs declaration kag ang imo mismo nga bayad sa freight forwarding company nga naka-base diri sa Pilipinas, no, para nga makakuha si supplier sang tax rebate kag hindi sila mahatagan sang penalty sa China. Okay? Amo da ang disadvantages kung mabayad ka sang USD sa supplier mo. Okay? Kung hindi man lang kinanglan nga mabayad ka sa supplier under trade assurance, sa freight forwarding company mo na lang ipaagi through RMB payment assistance. Okay, so ano ang RMB payment assistance? Ang RMB payment assistance, amo na siya ang payment method na kumbaga ang forwarder mo ang mabayad mismo kang RMB payment. So personal to personal China bank account ang transaction. Kumbaga, mas nubo compare sa dollar. Nga kay ang RMB may ara na sila ginatawag nga, or ang yuan may ara na sila ginatawag nga currency peg. Ano ang currency peg? Amo na ang policy sa China nga kumbaga ang ila nga currency rate, no matter may global crisis or whatsoever, hindi maapektuhan ang ila nga currency rate just because of currency peg. Mataas man ang RMB, manubo man ang RMB, pero hindi tanto. Okay? Hindi siya kung i-compare mo lang ang USD kag RMB payment, mas lamang ang RMB payment kay insa may currency peg ang China, ang yuan kag ang USD na may fluctuation of rates. Kag kung mag-drop na ang ang anda nga rate, for sure the next run nga rate kang USD mataas naman, so hindi siya stable. Kag rako pa nga mga charges para nga makakuha sang tax rebate ang imo nga supplier, mapilitan kagid makuha sang customs declaration para nga makakuha sila sang tax rebate. Hindi sila mahahatagan sang penalty mismo, no? Pero kung RMB payment, hassle-free lang, no? Baydan mo lang freight forwarding company mo through this payment method. Kumbaga, mabayad ka lang sa ila kung tagpila ang amount based sa proforma invoice mo in RMB value. I-convert mo lang into peso based sa rate ni forwarding company per RMB. Bayaran mo lang sa ila cash deposit or online banking. Tapos wait ka lang 2 to 3 days para mag-reflect ang payment ni forwarder sa manufacturer mo. Kay may isend ba ng manufacturer ang forwarder mo sa imong receipt as proof of payment nga na-send na sang forwarder mo ang RMB payment sa supplier mo. Amo lang ran kadali. So, once okay na, makaproceed na sila sa production. Okay? Or makaproceed na sila for delivering your goods sa China warehouse ni forwarder mo. So, amo na, tandaan mo. Kung ang mga key points lang is, pag need mo trade assurance, USD payment na siya, telegraphic transfer under Alibaba app. Pag di mo manid, kag hindi manid sang product mo nga i-trade assurance gid, as long verified supplier ang imong supplier, RMB payment assistance ka para hassle-free. Okay? Kag wala na siya hidden charges. So, that's all. Kagabay pa nga nakabulig man ang akon nga content sa inyo tanan. For those who are planning to venture out, no, a small business or for personal use, no. So, any question about importation, pwede nyo gid ko i-message para nga mag-guide ko lang kamo kung matagaan kamo sang idea kung paano mag-import from China to Philippines
No, God bless us all. Kag thank you.